na si Anton Lagdameo is really part of the government now and Yes. they're making a lot of money. Di ba? At ito ay polboronic. Kasi napakamahalaga ng isang eyewitness. Dahil nung I think yung na-highlight natin ng gusto na si Marcos Jr. at yung ex-partner ay talagang sumisingot ng pulburon. At also itong si Lagdameo, di ba? Ang tanong ko kasi yun sa'yo noon, I don't know kung tama, na ilang beses mo nakita na si Marcos ay nakasama, nag-jamming, nagpupulburon. So mga sinasabi mga more than 5 times or more than 5 times. Si Lagdameo, kasi nga pamangkin siya ng ex-partner mo. Si Anton Lagdameo, na Special Assistant to the President, and making money, through taxpayers, na sinasabi mo din na nakita mo na nagpupulburon. Si Anton Lagdameo, mas madalas mo bang nakikitang nagpupulburon? Oo naman, kasi kasama nila yun. Alam mo kasi, pag nagpupulburon sila, they go to CR or pag nasa bahay, andyan lang, parang harapan lang sila. Hindi ko man sila nakikita ng face-to-face. Yun nga yung sinasabi ko, even kay BBM, hindi ko siya nakikita ng face-to-face. Pero nakikita ko, nandyan, sa side mo, andun sa isang area, alam mo yon. Then, at kumisingot at nakikita mo na yung residue at pa. saka, they don't care eh. They don't really care. Tapos, talaga, syempre, they feel comfortable kasi they feel safe. Diba? They feel safe. Like, ang feeling nila, nasa territory nila eh. Alam mo yung ganon. Kasi they know each other. Kasi yun yung, kumbaga part of their system. Parte na ng buhay nila since bata pa sila, di ba? And alam mo, it's an open book. Everybody knows about it. Like, in the society, sa gimmick, everybody knows about it. They're not ashamed about it. Like, wala nga pakialam, sabi ko sa'yo. Everybody knows about it. Mamatay na mga anak ko, alam lahat yan ng mga taong kakilala nila. Ayun. And definitely, alam ito ng mga huwad, members of the committee. Yung quad is really huwad. Dahil nga, sabi ko nga mga kababayan, ano ba ang issue dito sa Huwad Committee na pinag-uusapan nila? Para ma-resolba kung sino-sino ang mga sangkot sa pulburon o sa illegal na asin. You know what I mean, di ba? So, okay. Hindi ko sa kinakampihan ang mga Duterte. Okay? Kaya nga, I challenge them, all of them, una dito sa ating panawagan na mag-hair follicle test. Kaya nga, Cathy, di ba, tama ba na kung talagang itong hearsay witness nila na hinugot mula sa kulungan at pangalanan, okay, itong sila Pulong Duterte at sa Manscarpio, na sinabi daw sa kanya, okay, na mag-ingat ka dyan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng mga yan kasi magugurgur ka. Okay? So, di ba, ang layunin nitong Quad Committee na to para ma-resolve ang problema natin sa bayan ng pulburon o illegal na asin. Pero bakit nga uli, ayaw kang ipatawag? Kung gusto nilang talagang puruhan ang mga Duterte, dapat pupuruhan din nila ang current, ang sitting president. Kasi, that's true. Kung tutuusin, hindi na threat ang ipagpalagay na natin na kunyari totoo yung kasinungalingan ng hearsay witness, right? Mag-agree ka sa akin. Sige, nangyari yon, then let them panagutin sila. Pero ang pinaka-importante ngayon, si Martin Araneta, okay, na kapatid ni Zatanas, na napangalanan yan ng NSC, I don't know if you're familiar about that, ni Clarita Carlos, nung siya ay nakaupo pa sa National Security Council, then, ito, statement mo, ayaw nila ipatawag. So, they're really selected, di ba? This is a double standard government and leadership. And I'm so glad na magkakaroon ng eleksyon. Alam niyo ho yun, na magkakaroon ng bagong botohan. So, at least nakikita ng tao. Sabi ko nga sa'yo, may way ang Diyos para ipakita kung ano yung dapat. So, kung ngayon, akala nila nakakalusot sila sa ginagawa nila, eto rin yun. Parang, okay, feeling nyo walang magagawa yung mamamayang Pilipino. Paano kung sa eleksyon, yung mga mamamayang Pilipino mas matalino na? Mababayaran nyo pero hindi kayo bobotohin. Alam mo yung ganon, diba? So, you wouldn't know. Second to that, parang I don't get it talaga na andyan na lahat eh. Alam mo yung PIDEA leaks, nandyan very close to them.
Eto ha, kami, very close kami sa mga yan. Pero yung Congress, walang ginagawa, yung Senate, di ba, parang, I don't know what's happening with you guys. Parang, magkano po ba? Magkano ba? Magkano po bang, Sungal-ngal sa mga bets. Parang, I'm sorry but I'm not sorry. Kasi, nandyan na lahat. Kami, dapat, di ba, yung witness na to, may criminal case. Diba? Tapos, hindi lang siya criminal case, convicted na nakakulong nga life sentence. Ayun, may convicted na life sentence. Mali mo naman, tinrep yung pamilya kasi ginawa rin sa akin yun. Matapang lang ako na sabi ko, subukan mo lang, sabi ko sa kanya. May gawin kayo sa pamilya ko, domino effect din yan. Lahat kayo, papangalanan ko. Sabi ko ganon. Kasi alam ko yan na sama-sama kayo na pinagkakaisahan nyo. Kung nagpa-party, kagabi nga, nandun nga daw sa Forbes ang dami daw nila. So, nag-celebrate sila doon. Nag-celebrate sila, oo. Pupunta tayo dun sa party. Ayaw ko lang mawala yung thought ko doon sa sinabi mo. Nang sinabi mo, gusto ko lang i-correct doon sa sana, malay mo, maging matalino na yung mga tao na during the election, paparating na election 2022. Okay? Nasa affidavit ka ni Atty. Glenn Chong. Kaya hindi ako mag-a-agree sa'yo dyan. Kahit anong bubutohin ng taong bayan, pinakialaman nila yan. That's my point. Then number 2, yung baka may threat dito sa taong ito. Well, yung kaninyang, ang ginawa, si Guban, Jimmy Guban. Okay? So, well, during 2018, nung siya ay na-contempt at, nilitis siya, yung kanyang kaso, sinabi niya nga, doon sa kanyang kahapon na siya ay tinret daw ng kanyang kikidnapin yung kanyang anak. Sabi ko nga, kung meron mang kidnap, mastermind sa kidnapping, si Lisa yun, hindi ang mga Duterte. Okay? Then also, niretract niya yung kanyang statement nga, niretract ni Jimmy Guban yung statement, maari doon katatama. Okay? Na may threat siya. O may kapalit, sabi ko nga kanina, may threat, hinugot siya sa preso, na sige, hugutin ka namin, idiin mo lang yung mga Duterte, and later on, we will, pakawalan ka namin through clemency. Or, di ba? So, I mean, nakakagalit kasi obviously, talagang protected itong si Guban, dahil sabi ko nga kanina, parang nagpi-privilege speech siya. So, okay, back tayo dun sa party. So, nakarating din sa akin yan Baka nagsiselebrate sila habang nag-hearing dun sa quad hearing. Ano nangyari dun sa party sa Nara? Sabi ko nga sa'yo, brat and bully, di ba? Yung thinking ng addict. Yung addict kasi ganyan feeling nila na parang good luck, di ba? Parang gawin nyo na lahat, i-feel nyo na lahat now. Sabi ko, pero alam mo yan, nandyan Alam mo yan, malapit na kayo. So ano sabi ng informant mo na ang nakarating din sa akin na ang haba-haba ng pila ng kotse doon sa Panara Street ng time ng hearing. Ano ba nakarating sa'yo? Ganun din sa akin. Ma'am, may party po dito. Ganyan. Sabi ko talaga. Sabi ko, sige, enjoy nila yan. Kasi alam mo, pag ine-enjoy mo, yung sineselebrate mo may pulboron party, no? Oh, for sure. Hello. Lagi may buffet. May buffet. Diba? Oo naman. Kasi way of life na yan. Sabi ko nga, mali mo rin, kaya pinapatagal, kaya hindi sila takot sila sa hair follicle. They're trying everything to detox. Naghanap sila ng weight. Alam mo yon, parang then after, biglang, okay, ready na kami. So sabi mo nga sa